But, yung mga banging. May the Lord find us faithful. Amen. Sa Tagalog, nawa, madatnan tayo ng Diyos na tapat na naglilingkod. Amen. Kasi minsan, ang mananampalataya hindi tapat naglilingkod. Babalik na lang ang Panginoon. Wala, nasa pansitan, pinapulot. So, no? Amen. Tayo tumayo mga kapatid, let us pray. Let us read the Word of God muna. God, open the Bible in the book of Matthew chapter 12. That's verses Matthew chapter 12 verses 22. Alright? Until verse 33. Okay. Basahan natin ang salitan mga kapatid. Okay? Unahan ko sa 22 at sunod kayo. Pagdating doon sa 37, ay sabay-sabay natin basahin. Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. And all the people were amazed and said, Is not this the son of David? In verse 24, but when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Verse 26, and if Satan cast out Satan, he is divided against himself, how shall then his kingdom stand? And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Or else how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house? 30, he that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattered abroad. Wherefore I say unto you, all manner of sins and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. 34, O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of a good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. In 36, but I say unto you, that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment altogether. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon. You gathered us together here to hear thy words for today. We thank you, O Lord, for thy blessings, protections, and good health given to us. Maraming salamat, Panginoon. And we ask forgiveness for all the sins we have committed against thee, O God, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness through thy words. We're praying to the Holy Spirit to understand thy words, to apply them in our daily lives, that it might be a testimony of our faith unto thee, O God. We thank you and we praise your name. This our prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Mga kapatid, upo na kayo mga kapatid. Wala nang pinakamasakit pa yung pagsabihan ka ng isang bagay na labag sa katotohanan. Amen. Dito sa tagpong ito mga kapatid,
Wala namang ibang ginawa si Hesus Kristo. Sa mga noong pag-aaral natin, mga nakalipas na mga preachings, mga verses and chapters in the Bible, wala ka naman makitang ginawa si Hesus Kristo na masama. Tama? Amen. The Lord Jesus Christ did all according to what His Father asked Him to do. The will of the Father, yun ang ginawa ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa ni Hesus Kristo dito sa lupa, mga kapatid, yan po ay direktiba lamang ng kanyang Panginoong Ama. Tama ho ba? Wala naman siyang ginawa masama. Ano bang masamang ginawa niya? Well, ang tao, nasasaktan talaga pagka ang sinabi mo ay katotohanan. Right. Sabi nga, the truth hurts. Tama ho ba? Di ba? Meron ganyan eh. Meron man talagang ganyan. Masasaktan ka kung ano ang katotohanan. Dito mga kapatid, nung gumawa si Hesus Kristo ng napakaraming mga kapangyarihan, ano ba ginawa ni Hesus Kristo? Dito pala sa verse 22, sabi nga niya, then was brought unto him, may dinala sa kanya. Problematic na mga tao, ano ang problema? Possessed with the devil. Hindi madali mga kapatid yung mapossess ka ng diablo. Hindi madali. Sino bang nakaranas dito ng napossess ng diablo? Grabe no. Kada simba, Pastor. Ha? Kada simba. Mayroong pinakita na video doon sa ano natin grupo, pambihira, nangingisay na mga Pilipino pa naman. No? Pambihira. Dito mo makikita yung mga false prophet mga kapatid eh. Di ba? Someone possessed with the devils. Pinagaling ng Diyos. Ang bulag, pinagaling ng Diyos. Ang pipe, yung damba, pinagaling ng Diyos. Kapag salita. He healed them all. He healed them all. Yung blind nakakita, yung bulag, yung bulag nakakita, yung pipe nakapagsalita, yung iba pa nga yung lumpo nakakalakad, yung lunatic, yung may palsy, kahit anong sakit pinapagaling ng Diyos yan, ni Hesus Kristo yan. Amen. Mayroong legion sa katawan niya, yung devil na talagang pinoses siya. Sinapian ng demonyo. Pinagaling ni Hesus Kristo. Yung mga bakol, yung mga pingkol, yung mga cripple, yung mga ano ba yung mga cripple, bakol, pingkol, makumag ka ng mga may sakit, basko, ano? Pinagaling ni Hesus Kristo. Yung mga hindi makalakad, pinalakad niya. Out of their what? Faith in Jesus Christ. Out of what? Their sins forgiven them. Yung ganun, na? Pero dito mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, wala na ibang masakit talaga. Pagsabihan ka ng, kung sa Bisaya, papatakaan kang istorya. Yun ang mahirap, no? Pagsabihan ka, pero hindi naman tama. Para bang, nakagagalit talaga, no? Alam mo sabi ng mga, ng mga Parisiyo? Ang sabi ng mga Parisiyo, when the Pharisees heard it, yung iba namangha. Di ba anak to ni David? Di ba? Pag anak ni David, mga kapatid, Messiah. Kasi in the Old Testament, the Messiah would come in the root of Jesse. Sino ang root of Jesse? King David. So therefore, ang anak ng Diyos, yung Messiah, mga kapatid, tagapagligtas ng Israelites, tagapagligtas ng mundo, ay dadaan sa lineage ni King David. And that was the Lord Jesus Christ. And here, may mga nag-recognize kay Jesus Christ that He is the Son of David. Amen. Pero look at what the Pharisees had done. Ang Pharisees, ang sabi nila, kita mo, ang sabi ng Pharisees, mga kapatid, tingnan nyo, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devil. Pambira. Dito nakapagsalita si Hesus Kristo. Diyan sa mga sumusunod na mga bersikulo. Lahat ng mga kasalanan, blasphemy against the Father. Kahit pa mayroon kang, you made yourself equal with the Father, God the Father. Pwede patawarin yan. Magsalita ka ng hindi maganda kay Hesus Kristo. Pwede patawarin yan.
but sin against the Holy Spirit or the Holy Ghost, hindi patawarin ng Diyos yan dito man sa mundo or sa darating pa nating kaharian. Grabe. Bakit? Dahil pinagbintangan mo si Kristo, nagpapagaling siya, nag-cast out siya ng Diablo, sa magitan ni Diablo, bihira. Yeah. Alam niyo ba yung tinatawag na self-destructing? Sino bang magsi-self-destruct? Aber, si Satanas, i-cast out niya si Satanas. Ano yun? Mali yata yun, may mali yata. Ha? Kasi mga kapatid, ganito ang Satanas, mga kapatid. Pag naposes ka ng Diablo, ibaba mo lang brad doon sa verse 43. Sa verse 43, kapatid, tingnan niyo. Ang tao, pag naposes ng Diablo, ganito. Tingnan niyo ha? Tingnan niyo. Ito'y isang palatandaan na ang taong yan na naposes ng Diablo ay hindi ligtas. Dahil pag ligtas yan, alam na. Anong sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 1? 1 John chapter 4 verse 4, I'm sorry. Ye are of God little children. Or little children, ye are of God and have overcome them. For greater is He that is in you, inside sa'yo, than he that is in the world. Ano ibig sabihin nun? Ano yung tinutukoy doon? Malaki ang sino mang nasa inyo. Nasa loob mo ba? Katawan mo. Saan? Nasa espiritu mo. Sino? Holy Ghost. Malaki ang nasa iyo kaysa kanyang nasa mundo. Kaya ang tao, pagka hindi siya ligtas, ibig sabihin, pag wala siyang banal na espiritu sa puso niya, dahil ang kaligtasan, mga kapatid, after na maligtas ka, ay ang Holy Spirit ay mag-dwell sa iyo. Tama ho ba? Amen. Ngayon, pag nag-dwell ang Holy Spirit sa iyo, hindi na po alis yan doon sa Book of John. Dwell and He will abide in you forever. Okay? Mag-abide siya sa inyo, mag-dwell siya sa inyo, at hindi na siya aalis sa inyo. Therefore, tama ang sinabi doon sa 1 John chapter 4 verse 4 na kung saan ang Holy Spirit na nananahan sa inyo, doon sa Book of Romans chapter 8 po yan, kung gusto niyong malaman na paano mag-dwell ang Holy Spirit sa inyo, nandyan sa Romans chapter 8. Ngayon, hindi ka maposes ng demonyo or ng Diablo pag may Holy Spirit ka na. Bakit? Pagpasok pa lang niya, oy, may laman dito. Sino? Ang Diyos. Yung demonyo, noong unang panahon, angel man yan, created lang din yan ng Diyos eh. Creation ng Diyos yan. Created being yan. Hindi ang demonyo. Kundi, nung angel pa yan noon. Okay? Now, so hindi siya pwede maposes pag ang taong yan ay ligtas. Pag hindi yan ligtas ang taong yan, yan ang palatandaan na maposes yan. Kaya ang pare, pag naposes yan sa pelikula, hindi ligtas yan si Father. Okay? Bakit? Itong itsura ng naposes. Una, when the unclean spirit, sino yung unclean spirit? Bigyan mo ng pangalan, si Satan. Okay. When the unclean spirit or when Satan gone out of a man, nung lumabas siya sa taong yan, bakit? Ibig sabihin dyan siya sa tumira. Kasi hindi ligtas yung taong yan. Pagdating sa labas, he walked through dry places, seeking rest, and findeth none. Kasi ang taong na-possess, mga kapatid, kung tingnan mong itsura niya, hindi yan napapalagay. Kaya nga tinatali yan eh. Bakit? Nagpupumiglas yan eh. Sa pagpupumiglas niya, napapagod yan. Hindi pa siya lumabas yan eh. Kung lumabas yan, si Satanas na yan. Ang ibig sabihin, nung lumabas siya, tingnan nyo, he is trying to seeking rest, pero hindi siya makakita. Kaya ang ginagawa niya, and then he said, I will return into my house from whence I came out. Grabe, kawawa talaga ang taong napuposes ng demonyo. Bakit? Kasi tingnan mo, pag bumalik si Satanas, sabi niya, babalik ako doon sa aking pamamahay, sa aking tahanan, na kung saan ako nanggaling, kung saan ako lumabas. And when he is come, he find it empty.
Bakit empty? Empty naman talaga yan. Pag nakay Satanas ka, empty ka talaga. Tingnan mo. Dahil pag may laman ka, may Diyos ka sa puso mo. Di ba? Minsan sabihin mo, Pastor, may sabihin ko sa'yo, ano man yan? My life is empty. My life is empty. Ayos ka. Bakit? Walang kahulugan ng aking buhay, Pastor. Ibang klase ka, no? Walang kahulugan ng buhay mo. Bakit? Hindi ko nababasa ng Bible eh. Yan mahirap. And when he is come, he find it empty, swift. Ano yung swift? Talagang ransak ba? Naransak ba? Yung parang ano ba? Ang garnish. Basta miserable ang buhay. Kapatid, tandaan nyo, pag nasa buhay ni Satanas kayo, tingnan nyo yung buhay ninyo. Maganda ba? Hindi. At anong nangyari sa verse 45? Then goeth he, lumabas siya uli, and taketh himself 7 other spirits more. Grabe, kaya nga yung may naposes na tao doon sa inano ni Jesucristo na, sino ka? Legion do siya, legion. Ang legion, ilan yan? Marami yan. Grabe, 72 yan. 72 ka, yan. Grabe, sobrang dami nilang, demonyo. Grabe. Di ba, may na-possess na legion siya. At nagkiusap siya kay Jesucristo, doon na lang daw sila pupunta sa mga katawan ng baboy. Kawawa ang baboy naman, nadamay pa negosyo ng inchik. Hindi talaga ligtas yung baboy, no? Kasi pinasok talaga eh. Brad, hindi naman pinag-usapan ng hayop ligtas o hindi. Basta ang pinag-usapan ng kainin yung hayop na yan ng tao. Tingnan niyo mga kapatid, lumabas siya, kumuha ng 7 pang espiritu. Grabe nga, ano ka espiritu? Espiritu sa alak, espiritu sa espiritu sa masamay, espiritu doon sa mga sabungan, espiritu doon sa espiritu sa may birhaw, 7 spirits daw eh. Saan ka man maghanap ng 7 bad spirits? Buti man kung good spirit ay pinag-usapan doon sa book of Matthew, kinikuan doon sa book of Isaiah, chapter 11, walang problema. There are 7 spirits na binigay ang Diyos to Jesus Christ. Pero kung yung bad spirits kaya, anong mga espiritu kaya yun? Spirit of the glass, spirit of the, ano kaya mga espiritu yun? No! And dwell, anong ginawa niya? And they enter in and dwell there. Grabe. And the last state of that man is worse than the first. Grabe talaga. Even so, sabi ni Jesus Christ, ganito ang wicked generation. Parang kulang lang sabihin ni Jesus Cristo, ganito kayo mga Parisiyo. Hindi mga ligtas. Kaya pag naposes kayo, iwan ko na lang. Kapatid, hindi pangit o miserable ang isang tao na naposes ng demonyo. Tandaan ninyo. At pag naposes ng demonyo, ganun daw ang description ng mga Parisiyo. Bakit? Nagsabi kasi yung Parisiyo eh. Yan, si Jesus Christ ninyo. Nag-cast out of devil sa magitan ni Beelzebub. Nag-cast out siya ng Diablo sa magitan ni Diablo din. Layo yata. Parang may mali yata yung pagkasabi ninyo. Di ba? So, balik tayo doon sa taas, mga kapatid. So, sa verse 25, mga kapatid, pinaliwanag ni Jesus Christ, ang sabi niya sa verse 25, and Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom is divided against itself, is brought to desolation. Pag ang kaharian, mahati sa kanyang sarili mismo, halimbawa, isang kaharian diyan, nag-away-away ang kaharian niya, nag-away sarili niya, para sinisira niya. Desolation ang kapuntahan niya. Kasiraan ng masasadlakan niyan. Magsiself-destruct siya, and every city or house divided against itself shall not stand. Sinabi pa naman sa book of Proverbs, divided we fall, united we stand. Yung salimikain niyon, based in the book of Proverbs man yan. Na there is a strength and unity. Tama?
Kasi pag divided ang isang bansa, katulad ngayon, away-away si Romualdez at saka Duterte, ganito, ganyan. Kawawa naman ang Pilipinas. Ang sabi tuloy ng ibang mga lahi, ano nangyari sa Pilipinas? Naglalaban-laban sila. Dapat kalaban la yellow eh. Eh, ang nangyari tuloy, sila na pula-pula Ang bihira. Tawa tuloy. Pero alam mo Brad, sa tingin ko, ano lang yan, yung strategy na siguro yan, sa tingin ko, kasi malapit ng election eh. Kasi ang gusto talaga nila, wag lang papasokin ng yelo eh. No. Nung makita kasi ng yelo, nag-away-away sila, ito namang mga yelo, mga iingot din, nag-away-away ng mga pula, tsaka wala na sila. Wala silang ginawa bang paraan ba? Hindi nila alam na ang ginawa pa nila strategy, away-away kunyari para ang yelo, hindi na awayin sila. Iyan pala malapit ng agoy, nako, eleksyon na pala bukas, hindi tayo naghanda. Parang ganun lang ba? Kunyari-kunyarian. Pagdating doon, naghahawakan na pala ng kamay uli. Ayun, walang kalaban. Hindi talaga makabalik ang yelo. No? Hindi natin alam. Tingnan mo. Ganun ba si Satanas? Si Satanas, sisirain niya si Satanas. Ang pamilya, sariin niya. Sino ba pamilya sisirain ng kanyang sariling pamilya? Sino ba ang komunidad sisirain ng kanyang sariling komunidad? Hatiin niya sarili, diyan ka sa letter B, dito ko si, maglaban tayo para masira tayo. Anong klaseng utak yan? Pinaliwanag ni Jesus Christ. Kaya pa natin sa 26, if Satan cast out Satan, kasi ang name, another name of Beelzebub is Satan. Another name of Satan is Beelzebub. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? Tumbayan. Bakit? May self-destruction na nangyari dyan eh. Kung may mag-distract pa ka na, tumban talaga. And if by Beelzebub is a god. Pagan god. Kaya nga, dididikit yan sa pangalan ni Satan eh. Kasi nga, idol worship yan eh. Idol ano yan eh. The god of the Baal yan eh. From the word Baal. Okay? Cast out devils. At Beelzebub cast out devils. Na kung saan yan ang mga anak ninyo ginagawa, nag-cast out ng mga devil. At walang nangyari. Bakit? Sarili mo naman yan. Parihol naman kayo. Bakit kinakast out mo sarili mo? Therefore, they shall be your judges. Tingnan nyo. Kitang-kita yung kabulastugan ninyo. Kitang-kita yung mali talagang kautakan ninyo. Pero si Jesus Christ, pinaliwanag niya that He is casting out devils through what? The Spirit of God. Kapatid, si Hesus Kristo when He casted out devils out of a person possessed with the devil, when He did it, He casted out the devil in him. Alam nyo ba na when He casted out devil in him, it is because that man ay converted. Naligtas yan. Di ba? So therefore, pag nakita ninyo ang kapangyarihang iyan, the kingdom of God is coming unto you. Dapat maunawaan ninyo. Anong ibig sabihin yan? When the kingdom of God prevails in that situation, nakita ninyo, therefore, dapat mananampalataya kayo. Na ito si Hesus Kristo, mayroong kapangyarihang ginawa, dapat ang reaction ng mga Parisiyo, katulad ni Nicodemus, doon sa John chapter 1 verse 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, or Master, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Dapat ganun ang reaksyon. Yan ang ibig sabihin ng, then the kingdom of God is come upon you, or come unto you. Dapat ganun eh. Pero anong ginawa nila? Ang ginawa nila, pinagbintangan na si Jesus Christ, na nag-cast out, nagpalayas ng demonyo sa magitan ng demonyo din.
Kapatid, kung si Satanas nasa loob ng pamamahay, kung strong man yan, si Satanas nasa loob ng pamamahay, dapat ang gawin ni Jesus Christ, dapat ganito ang gawin natin. How can one enter into strong man's house and spoil his goods except he first bind the strong man, and then he will spoil the house? Kung sino man ang matigas dyan, sino bang nandyan sa loob ng pamamahay na yan? Satanas, halimbawa. Itali mo muna Satanas yan. Yan ang ibig sabihin, palayasin mo muna yan. Bago ka magsamsam ng nasa loob niyan. Bakit? Ang sariling pamamahay, na pareho naman ang mga ano natin, pareho yung mga balahibo natin. Halimbawa, Satanas yan, Satanas din ako. Pagpasok ko sa loob, dapat saludo ang pinag-uusapan. Oy, kumusta ka dyan, kaibigan? O, okay lang. Ano, marami kang na-possess doon? Dapat ganun lang din. Pareho tayo eh. Pero kung magkalaban tayo, dapat itali ko ito, Satanas, o kaya palayasin mo. Bago ka gagawa ng ano dyan. Dapat ganun mangyari. Kasi si Jesus Christ at Satanas, hindi naman magkapareho yan eh. Mabuti kung NIV ang Biblia mo, kaya pareho silang dalawa. Pambihira, iwan ko na lang. Oo. Di ba? He that is not with me. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa 30, sino man ang wala sa akin, sino man ang ayaw maniwala sa akin, yan ang ibig sabihin. And he that gathereth not with me, sino man ang hindi nakatipon-tipon para sa aking pangalan. Ibig sabihin, ganito lang yan. Sino man ang mga anak ng Diyos. Ang mga hindi anak ng Diyos, ay saan sila? Scattered abroad. Magkalat lang yan. Bakit? Wala nung pastol dyan eh. Sino ba pastol nila? Satanas. Kaya natural. Mga kapatid, tingnan nyo. Ang mga taong hindi ligtas, makikita mo sa labas, walang nagpapastol na Diyos dyan. Bakit? Makita mong buhay niyan, kanya-kanya. That's right. Oh, yung mga hindi ligtas, tingnan nyo sa labas kung ano ginagawa nila. May nagbabae, may nagiinom, may nagsasabong, mayroong kung ano-anong ginawa dito. Ganyan. Di ba ganyan? Look at what they do. Walang nangyari sa kanilang mga masama. Bakit? Andun sa Satanas eh, hindi naman nag-wreak havoc sa Satanas kanila eh. Wala pa naman ang Diyos kasi. Ang Diyos, hindi pag gagalaw lang yung Diyos pagdating ng panahon eh. Pero pag pag sumubra ka, bigla lang niya maghusga ang Diyos sa inyo. Tingnan nyo. Minsan, ganun ginagawa ng Diyos. Pagka sumubra na kayo, kahit pa hindi kayo mga anak ng Diyos, pero pag sumubra na kayo, magbigay ang Diyos ng judgment sa inyo. Tingnan nyo. Minsan, maggulat ka lang. May nayolanda na, may na-audit na, may na-undoy pa. O, yung ibang mga Kristiyano, nadamay na. Ganito, ganyan. Di ba? Pero ganyan. May tsunami pa, maraming patay. Hindi maligtas yun. Yung iba naman, may nadamay, naligtas, may lindol, may ganito. Bakit? Sumubra na ang wickedness niya eh. Kaya biglang nagpadala ang Diyos ng pag-uukom agad eh. Wala pa ngang judgment in the time comes. Biglang na kang binigyan ng judgment ng Diyos. Oh, ganun yun. Oh, kayo magkamali dyan. Mga kapatid, tingnan niyo ha. Pag nag-scatter ang mga tao, makikita niyo kung walang mga Diyos yan, malaman niyo. Oh. Pero ang mga anak ng Diyos na may nagpapastol, dinadala kayo sa church niyan. Amen. Hali kayo, dito kayo sa fold ko. Saan-saan kayo na ginagawa niyo ha? Oh. Oh, ganun ang Panginoon ha. Magkakala niyo. Oh. Baka akala mo, hindi ka nagsisimba, mag-ingat ka ha. Oo. Oh. Tapos pagmamalaki mo, ligtas ako, Brad. Oo, amen ako, ganito, ganyan. Mayroon pang ipakita na Biblia yan, versikulo yan, tumanggap ako ganito, ganyan. May panampalataya ako kay Kristo diyan ba? Tagay mo na. Brad, tingnan nyo, may ganyan, sasabihin pa sa inyo yan. Sa Biblia, mayroon namang inutos si Apostle Paul na uminom ka raw ng ginamit pa talaga, kalokohan talaga itong ganun yan. Sa langit ko patungo. Bakit? Ikaw lang bang marunong pumunta ng langit? At kami din marunong din kami pumunta ng langit. Marunong din sila pumunta ng langit. Mayroon ka doon. Di ba? Mayroon ganyan. Tagay mo na, or doon ka muna sa another one mo. Pero may panampalataya ka kay Jesus Christ. Kung kami lukuhin, loko-loko,
Oh. Kaya ang sabi ko ni Jesus Christ dyan, sabi ni Jesus Christ, lahat ng klaseng kasalanan, in verse 31, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Abay kapatid, mayroon talagang kasalanan against the Holy Spirit, ano? Na hindi pwedeng patawarin. May mga kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Lahat ng klaseng kasalanan, patawarin ng Panginoon yan. But your sin against the Holy Ghost, hindi patawarin yan. Pastor, ano pong ibig sabihin? Ano yan? Anong klaseng kasalanan yan? Ganito. Ganito, para maliwanag. Kapatid, hindi ka ligtas, tama? Halimbawa, hindi ka paligtas. Ang trabaho ng banal na spirito, kapatid, kung aralin mo ang doctrine of pneumatology. Pneumatology meaning the study of the Holy Spirit. The doctrine of the Holy Spirit called pneumatology. Ang trabaho ng Holy Spirit, kapatid, ay to what? To convict you, to convince you, to guide you, to teach you what? The gospel of salvation. Kaya mararamdaman mo na parang may kumukurot na sa puso mo, parang naglagablab na apoy, na parang tinutusan ka na tumanggap kay Hesukristo, unawain at magtaas ka ng kamay, gusto mong tanggapin si Hesukristo, yan na ang utos ng Holy Spirit, prompting of the Holy Spirit na yan sa'yo. Yung sabi ni brother, manlimbawt ang balahibo mo, yung tataas ang mga balahibo mo, that is the work of the Holy Spirit. Bakit? The Holy Spirit beareth witness with your spirit that ye are children of God, and ye are able to discern. Ye are able to discern. Discern meaning you are able to understand and to grasp in your heart that you need God, you need Jesus Christ. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Kutawin bang buong puso mo para magkape, ginaganon, distilling, kaya may naglagablab na apoy dyan. Oo, may naglagablab na apoy dyan. That is the Holy Spirit working in you. Salamat sa Panginoon kung ganyan. May Holy Spirit na nag-convict sa'yo, pupunta ka ng church para maunawaan mo salita ng pastor na nagmula salita ng Panginoon, ganito, ganyan. So therefore, hindi ka mag-resist. Susunod ka sa Holy Spirit kung anong sinabi niya. Pero kung ang ginawa mo, nag-resist ka, katulad ng mga Parisiyo, pinakita na ng Diyos na ang kapangyarihan niya, na siya'y authentic galing sa Panginoon. Bakit? Nagpagaling siya ng mga mga patay, binuhay niya, ganito, ganyan. Ganyan ang ginagawa ni Jesus Kristo. And yet, ang sabi ng mga Parisiyo, kay Beelzebub yan, nagpagaling siya kay Beelzebub. Nagpa-cast out siya ng devil, kay devil lang din galing kapangyarihan niya, pambihira. Lantarang kasalanan ng mga Parisiyo yon against the Holy Spirit. And so therefore, hindi nga talaga sila patawarin ng Diyos dahil sa tigas ng puso nila. Ang gagawin ng Diyos, patigasin lang din ang puso nila ng Diyos. Ang Diyos, patigasin na lang din ang puso nila. So therefore, hindi nga sila tatanggap. And therefore, hindi nga silang maligtas. Ngayon man sa mundong ito o sa kaharian ito, hanggang sa kingdom come, hindi talaga sila patawarin. Bakit? On the first place, pinatigas nila ang puso nila. They resisted the prompting of the Holy Spirit. At ang manifestation doon ay what? Anong sinabi nila? Si Jesus Christ, nag-cast out ng devil by prince of the devil. Sino? Si Beelzebub. Grabe. Yan ang unang kasalanan sa against the Holy Spirit. Pastor, mayroon bang mga anak ng Diyos na pwedeng magkasala ng against the Holy Ghost na mawala ang kaligtasan mo? Wala. Pero mayroong mga anak ng Diyos na pwedeng magkasala against the Holy Spirit.
Hindi mawala ang kaligtasan nila, but pwedeng mamatay sila. Okay? Ang mga anak ng Diyos, pwedeng magkasala against the Holy Spirit na hindi naman nila ikakawala ng kanilang kaligtasan, but ikakawala ng kanilang buhay. Gusto niyo bigay ko ng example? Yan ang ibig sabihin doon sa book of 1 John. And there is a sin not unto death. Bakit? Mayroon namang sin unto death talaga eh. Sa mga anak ng Diyos. Gusto niyo subukin yan? Subukin niyo. Katulad ng ginawa ni Ananias at ni Sapphira. Ang sabi ni Apostle Peter, hindi kayo nagkasala laban sa akin ha. Nagkasala kayo against the Holy Ghost. Kaya sabi ni Apostle Peter doon sa book of Acts, kung gusto niyo malaman yun, doon yun, chapter 4. Sabi ko ni Apostle Peter, Ananias, hindi naman kayo nagkasala laban sa akin. Kasala kayo against the Holy Ghost, Holy Spirit. Therefore, yung magdadala ng katawan mo, nandyan na sa pinto, oh. Ha! Tigok agad. O ano nangyari? O yung nasa pintuan nga, ang nagdala ng katawan, ng patayang katawan niya, dinala sa labas. Dumating ang kanyang asawa. Ano nabalitaan ko dito? Ano nangyari? O, ano? Sa pera. Kayo bang dalawa, Ananias, ay nagkutsabahan kayo? Nag-agree ba kayo? Nagkasundo ba kayong dalawa na pag-ibinta ang whole piece of the land para sa Panginoon yun? Pero nagkasundo kayo na kalahati lang ibigay natin. Kalahati lang. Di naman alam ni Pastor Aris yan. Kasi mayroon tayong maraming gastusan. 50 lang ibigay mo sa sa tithes natin. Nagkasundo pa no? Buti, hindi sinabi ng Panginoon, mamatay ka na. Oh, ano nangyari? Ito si Ananias at Sapphira. Oh. Kaya sabi ni Peter, behold, yung magdadala ng katawan mo, nandyan na rin. O di, tigok din agad. Oh, instant judgment, no? Yun ang hirap. Sa mga anak ng Diyos, mayroon ding sin against the Holy Ghost. Pero hindi nga lang ikakawala ng kaligtasan mo, pero pwede kamatay mo. Oh, believe me. Biblical yan. Biblical yan, nasa Biblia yan. Alright? So alam nyo na ha. Pastor, ano yung kasalanan against the Holy Ghost? Okay? Bakit? Hindi ka nga talaga maligtas. Gusto ng Holy Ghost, maligtas ka pero hindi ka nga naligtas Bakit? Tigas puso mo Para kang parisiyo O, di, dyan ka papasok. Verse 33. Ganito, hindi mga anak ng Diyos. Hindi pwede mong ipagsama. Ito si Brother Lemuel, anak ng Diyos yan, tapos hindi din anak ng Diyos. Walang ganun. Si Pastor Aris, anak ng Diyos yan, tapos hindi din anak ng Diyos. Magulo yata. Wala nang pasing, Pastor, ano ba yung doktrina mo? Si Pastor Aris, ligtas, tapos hindi ligtas. Ano yun? Yan ang paliwanag ni Jesus Christ. Sabi niya, ang mabuting kahoy, ang mabuting punong kahoy, ang magkakaroon din mabuting bunga yan. Hindi ka makakita ng mabuting kahoy, kita mo puro mga bulok ang buong pastor. Hindi ko malaman tong mangga ko. Bakit? Ang ganda naman ng punong ito, pero bakit puro mga ang pangit naman ang mabunga na? Oo. Or ang pangit ng kahoy, payaktot, ganito ganyan, pero hitik na hitik sa bunga. Mali yata, parang may mali, pastor. Hindi ganyan talaga Ang mabuting punong kahoy, magkaroon talaga siya ng naturalmente mabuting bunga. Yan ang gusto ipaliwanag ng Hesus Kristo. Ang tunay na anak ng Diyos, magbubunga talaga, magmanifest niya ng tamang bunga, mabuting bunga. Hindi mo pwede na, ito tamang bunga to, o tamang punong kahoy ito, nagkaroon ng kaligtasan ng taong ito, tamang doktrina, tamang kaligtasan, tamang katuruan, naputol ng ugat ni Pastor katuturo dyan, sa mga doktrina niyan, tapos, wala sa hulog siya. Abay, may problema. May mali. Saan ang mali, Pastor? Balikan mo yung kaligtasan niya. Baka naman di tama yung kaligtasan niya.
Bakit? A corrupt tree, his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. Ang punong kahoy, makikita mo sa kanyang bunga. Amen. Tingnan mo mga Parisiyo. Inangkin nila na sila yung mga anak ni Abraham, sila yung mga anak ng Diyos. Pero ang bunga nila, kalaban nila si Jesus Christ eh. Pero paano nasabihin na ligtas ang mga yan? Nakita nyo ba, naintindihan nyo ba? Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ang talagang anak ng Diyos o tunay na anak ng Diyos, makikita mo sa paglilingkod sa Diyos. Oo. Dahil ang hindi ang tunay na anak ng Diyos, hindi mag-enjoy sa simbahan yan. Ang hindi anak ng Diyos, yun yung mga anak ng Yawa ba, yung anak ng Diablo ba, hindi mag-enjoy sa church yan. Mag-enjoy sa labas yan eh. Kaya makikita mo yung iba doon, basketball. Yung iba naman, nagla-live. Yung iba nasa bata, yung iba kung saan-saan pumunta. Bakit hindi nga sila mag-i-enjoy dito sa Biblia, sa church? Oo. Mag-enjoy sila doon sa isang simbahan. Pastor, maghanap tayo ng church na yung hindi boring, yung maraming mga chick, habits, yung maraming mga sisters. Dito, puro tayong mga brother mga badingta dito. Hindi na Kapatid, we are here to learn the Word of God. Klarong Word of God, kalidad na salita ng Panginoon. Ganon ang anak ng Diyos. Sa 34, kaya ang sabi ni Jesus Christ, itong henerasyong ito, Parisiyo, Sadusiyo, ganito, kalaban sa akin, ito ang generation ninyo. Grabe, kulang na lang sabihin ni Jesus Christ, kayong mga Parisiyo, ito kayong henerasyon na ito. Generation of ulupong vipers. Ano yung vipers? Yung kubra, yung grabe manok daw ng mga ahas ng mga matitindi, grabe. You are being evil. You are evil, therefore you are speaking. You speak good things? Hindi. If you are a good man, you will talk goodly. If you are a godly man, you will talk godly. Bakit? Kung ano nasa puso ng tao, yan din ang lalabas ng bibig. Bakit? Ang bibig is a window of the heart. Eyes pala ang window of the, puso, no? Parang gano'n, bahala na, basta. Kung saan lalabas, ang tunay na laman ng puso mo, saan lalabas? Sa bibig. Tama? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Brad! Basta, abunda ka talaga ng kasamaan mo. Bakit? Abunda sa kasamaan. Paging abunda ng kasamaan mo, nang labas na talaga man. Grabe siguro naman. Lumalabas sa bibig, Brad, ang abunda ng iyong puso, Brad. Bakit? Andyan ang evil things, evil talkings. Grabe man. Hindi ka pala godly. Bakit? Kasi kung godly ka, ang lalabas sa bibig mo, godly din eh. Pero, your words is full of sabi ni full of shit, sabi nila. Grabe, no? Kasi kung anong abunda ng puso mo, lalabas susubra kasi yan. Lalabas ba? Para bang ba? Kita mo, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. An evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Mga bahandi sa puso mo, kung tawagin. Kayamanan sa puso mo. Grabe pala, Pastor, no? Kasamaan ng puso ng tao. Minsan, puro pagmumura, puro kasamaan. Bakit? Lumalabas. Biblical kasi, Brad. Kita mo yan? Ano yung mga treasure mo meron ka sa puso mo? Kasamaan. Bakit? Lumalabas nagmumura, gano'n. Grabe, pangit. Umira. Pero pag godly pa lang abundance ng puso mo, lalabas din yan. Kaya nga, may manifestation. Ang tunay na anak ng Diyos, may manifestation yan. Let's tapusin na natin to. In verse 36, but I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Kapatid, sa isang tao, mga kapatid, ang salita ay ang basihan pagdating ng panahon. Ang salita. In fact, doon sa Book of John, salita mismo ng Diyos ang basihan ng lahat para paghusgahan ka.
So therefore, pagdating ng panahon, salita mo lang din ang magsasabi sa iyo na ikaw ay justified before God or not. Bakit? Kung anong tunay ng puso mo, kung ano ang tunay na kalagayan ng puso mo, maglalabas po iyan sa pamagitan ng bibig. Therefore, kung ikaw ngay ligtas, malalaman mo ang taong yan ay ligtas. Kung hindi ikaw ligtas, malalaman mo din na yung taong yan hindi nga ligtas. Napakaliwanag ng ating katuruan, mga kapatid. Hindi magulo. Very clear, very precise, very concise. Kaya nga, ang bottom line, malalaman natin na ang salvation is what? Salvation is mystery of God. Amen. Amen? Amen. I hope you understand something today sa ating pagtuturo, sa ating preaching, mga kapatid. We learn that there is a sin against the Holy Spirit that cannot be forgiven by God. Neither in this world, neither also in the world to come. Okay? Bakit? Talagang hindi ka sumunod kung ano ang prompting ng Holy Spirit sa iyo. Therefore, hindi ka tatanggap kay Kristo, hindi ka maniniwala. That is your sin against the Holy Spirit. Hindi ka nang patawarin talaga, and therefore, hindi ka makarating doon sa kalangitan. Sa mga anak ng Diyos, mayroon ding sin against the Holy Spirit. Mag-ingat kayo. Baka ngayon, habag pang mayroon sa inyo. Baka darating ang time. Nasabi ni Brother Ryan sa kanyang preaching, when God gives up, that will be your sin against the Holy Spirit. Then ang work ng Holy Spirit na nasa inyo palagi araw-araw to guide you, to convict you, to teach you what is godly, and you resist it, therefore it will cost your life. Hintayin nilang mabuti kung mabutin ka sa rapture. The true children of God is not scattering outside, but the true children of God makikita mo sa paglilingkod sa Diyos. Anong awitin ni Brother Ryan kanina? May the Lord find us faithful. Di ba? Amen. Because in the time to come, we will be justified by our words before God. In fact, the words of God will be used in order for us to be judged. Amen? Purihin ang Panginoon. Let us stand. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the words today. Panginoon, maraming salamat, O God. Salamat po, O Diyos, that we don't have a sin against the Holy Spirit because we are saved now. Salamat, Panginoon. But sin against the Holy Spirit, being your children, O God, Lord, tulungan niyo po kami na hindi namin magagawa ito. Guide us and help us, O Lord, to follow Thy will. Lord, we know that we are not children outside, we are not children of devil, Panginoon, that scattered abroad. But we are in Thy fold. You are our pastor. You are our shepherd, O God. Gathered us and leaded us through the righteousness of God. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po bawat isa, ingatan niyo po kami. Tulungan niyo po kami matutupan ng salita. In all these things, we thank you. And we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Glory, amen. To God be the glory, great things.